Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang Noli Me Tangere. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Sa Kabanata 3 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, pinamagatang Ang Hapunan, ipinakita ang unang pagkikita ng mga pangunahing tauhan, sina Juan Crisostomo Ibarra at Padre Damaso, sa tahanan ng mga Kapitan General. Ipinakilala rin dito ang mga ugnayang panlipunan at ang ilang mahahalagang kaganapan. Nagsagawa ang Kapitan General ng isang espesyal na hapunan upang ipakilala si Juan Crisostomo Ibarra, isang binatang Pilipino na nag-aral sa Europa, sa mga prominenteng tao sa lipunan. Ito ay isinagawa sa bahay ng Kapitan General, kung saan nagtipon ang mga prele, opisyal ng pamahalaan, at iba pang mataas na uri ng tao. Sa pagtitipon, nagkaroon ng mahahalagang usapan ukol sa mga bagay na may kinalaman sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Nabanggit ang pagbabalik ni Ibarra, ang kanyang pag-aaral sa Europa, at ang mga layunin niyang magsagawa ng mga pagbabago para sa ikaunlad ng Pilipinas. Sa pag-uusap, naging sentro ng pansin ang mga puna ni Padre Damaso, isang mapanuring pari, tungkol sa mga kahinaan ng mga Pilipino at ang kanilang pagiging sakim sa yaman. Ibinahagi rin ni Padre Damaso ang mga personal na karanasan niya kay Ibarra noong mga bata pa sila. Sa huli ng kabanata, itinuring ni Ibarra ang mga komento ni Padre Damaso bilang biro at hindi nagbigay malisa sa mga ito. Bagkus, ipinakita niyang handa siyang makiisa sa mga tao at sa mga pagbabago para sa ikabubuti ng bansa. Sa kabanatang ito, ipinakilala ang mga pangunahing tauhan at nailahad ang mga unang tensyon sa pagitan ng mga karakter. Ipinakita rin ang mga pangunahing tema ng nobela tulad ng kritika sa mga prele, kolonyalismo, at ang pangarap ng mga Pilipino na magkaroon ng pagbabago at kalayaan.